Hallelujah. The love of God is stronger than anything, than anyone. Hallelujah. His love is better than life. God's love is better than anything and anyone else in this world. The greatest of all. Hallelujah. Oh Lord, you have shown your favor, your every word stands true. I'm found safe within your harbor, anchored deep in you. You wash away my tears, give me joy and freedom, lifting me through the years. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, strong enough for me. Let's give it all up to our Lord Jesus. Oh Lord, you have shown your favor, your every word stands true. And I'm found safe within your harbor, anchored deep in you. You wash away my tears, give me joy and freedom, lifting me through the years. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, strong enough for me. The sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, strong enough for me. Strong enough for me. Hallelujah. How great it is to praise the name of the Lord. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, strong enough for me. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, strong enough for me. Oh, strong enough for me. Yes, strong enough for me. Hallelujah. How great it is to praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Stronger and greater than anything, than everything. Hallelujah. Hallelujah. Let the name of the Lord be praised once again. Let his name be exalted. And let us remember that he died on the cross to save us from our sins and for us to have a complete life. Surely as the dawn breaks, your love for me will never fade. Relentless love pursued my soul till
condemnation lost its hold. You took my sin to just for the unjust. You made me yours through your redeeming blood. No other works can qualify. You paid in full salvation's price. I'm given life by nail-scarred hands to worship you with all I am. You took my sin to just for the unjust. You made me yours through your redeeming blood. Conquered death, reversing every curse. You broke the chains, you tore the veil. Glorious King, the name above all names. You paid in full, you rose to no other works can qualify. You paid in full salvation's price. I'm given life by nail-scarred hands to worship you with all I am. You took my sin to just for the unjust. You made me yours through your redeeming blood. Conquered death, reversing every curse. You broke the chains, you tore the veil. Glorious King, the name above all names. You paid in full, you rose to reign. Everything gained I got lost in the light of the cross. Everything that made you pay with the stripes that you bore. You were wrong, I knew. You are wrong, I need. Conquered death, reversing every curse. You broke the chains, you tore the veil. Glorious King, the name above all names. You paid in full, you rose to reign. Conquered death, reversing every curse. You broke the chains, you tore the veil. Glorious King, the name above all names. You paid in full, you rose to reign. You paid in full, you rose to reign. You paid in full, you rose to everything gained I count lost in the light of the cross. Everything that made you fade with the stripes that you bore. You were all I need. You were all I need.
Hallelujah. It is done. It is finished. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How great is your name. How sweet is your name. Hallelujah. At sa araw pong ito, atin pong papakinggan ang salita ng Diyos na dala-dala po ng ating kapatid. Walang iba kundi si Pastor Paulo Grande. Hallelujah. Tayo po'y makinig. At ating isapuso ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga, hapon, or gabi. Depende kung anong oras niyo pinapanood to. Sana ng mga mapagpalang umaga or araw ngayon sa atin. Tayong nagsama-sama ngayon, makinig or ng recording nito para mataas. Isang pangalan lang ang dapat mataas sa lahat ng bagay. Masama man or mabuti, ang Diyos palagi ay mabuti. Amen? And ang kanyang anak na si Jesus ang dapat mataas. Ang pangalan sa lahat. Sa taas ng lahat ng mga pangalan. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! So, magandang umaga sa lahat. Ngayon ay kalagitnaan na ng Mayo. And dun sa iba pa, hindi pa nararamdaman ng summer. Kaso ako ngayon, damang-dama ko na ang summer. Makikita nyo naman. Ako ngayon? Naka-Hawaiian shirt. So, perspective daw nga naman. So, ang perspective po kasi is kung ano yung pananaw natin sa buhay. And ang kagandahan sa pananaw sa buhay, ito ay nababago. Hindi to konkreto sa isang bagay. Ito ay nasa tao at nasa biyaya ng Diyos kung mabubuksan ang kanyang puso at isipan upang mabago ang kanyang pananaw. And ito yung pananaw na binago kay Abraham, na isinulat kay Abraham. So tingnan natin, ang pangakong to nung nakipagtipan siya sa Diyos, actually yung Diyos ang nakipagtipan sa kanya. Amen? So tingnan natin to. Sabi dito, makikita natin dito sa Genesis 17, verse 4. Sabi, "This is my covenant with you." Hallelujah. Ang nakipag-isa sa pagpili kay Abraham ay Diyos. So, ang tungkulin, ang ano dito is, sinabi niya kagad kung ano yung kahihinatnan ng pagtitipan nila. So, "I will make you a father of multitude of nations." Hallelujah. Hindi lang sinabing isang nasyon, multitude of nations. And kung titingnan natin, daming nanggaling lahi kay Abraham. And most of these people are, physically, these people are in the Middle East ngayon. Doon sa mga pinag-aawayan ngayon, doon sa Israel. Sa Israel at saka doon sa mga paligid na regions doon, most of them talaga physically are descendants of Abraham. Kanino? Una kay Ishmael, dun sa anak niya, kay Hagar, and dun sa pangalawa, yung anak niyang pangako, sa kanino? Sa asawa niya, kay Sarah. Sarai pa dati, ang pinangalan sa kanya ng Diyos ay Sarah. So sabi pa dito, ano yung kahinatnan? What's more, I am changing your name. Binago yung perspective niya nung nakipagtipan sa kanya ng Diyos, ang unang binigay sa kanya ipangako. Gagawin siyang ama ng mga nasyon. At kung ito'y babasahin lang ng hindi naiintindihan ng sitwasyon ni Abraham, parang, gagawin kang tatay. Natural lang naman yun na maging ama. Kaso tandaan natin, siya ay matanda na nung panahon na to. And si Sarah, yung kanyang asawa, ay, baog. Meaning, unfruitful. Pag sinabing baog is unfruitful, barren. Ibig sabihin. So, dun sa pagkakatipan pa lang ng Diyos, ang unang pinigay sa kanyang pangako kagad ay dun sa isang bagay na imposible.
Kaso magtataka ka dito, dinagdagan pa ng Diyos, hindi lang yun, babaguhin ko ang iyong pangalan. I am changing your name. It will no longer be Abram. So pagbabago ng isip, pagbabago ng pangalan, kasi ang tawag sa kanya dati ay Abram. Pag tinatawag siya Nino. Siguro nung asawa niya, kung may pet name man, kaso pag nagkakagalit, ang tawag sa kanya Abram. Diba? At yung mga kasama niya doon nakakakilala sa kanya, Abram. Binago. Dahil kasi ang ibig sabihin po ng Abram ay High Father. High Father po is hindi mataas na ama. Ibig sabihin, mataas, matayog. Kumbaga, hiwalay sa iba. Kakaiba. Mataas sa iba. Kaso ang makikita mo dito, ang pangalan binigay sa kanya dito is, I will call you, you will be called, instead you will be called Abraham, for you will be father of many nations. Diniklara na ng Diyos sa kanya na yung pangakong binigay sa kanya ay magiging sa katuparan, at ang isang sign nito sa kanya ay binago ang kanyang pangalan. Pagkakatawag sa kanya. Dahil kasi may implication po yun eh. Bakit binago yung pangalan niya? Dahil kasi pag binago yung pangalan mo, anong mangyayari? Lahat ng tatawag sa'yo, yun ang ibig sabihin. Yun ang tatawagin na. Diba? So nickname, pag kilala kang pag ang nickname mo ay ang pangalan mo, Cherry Pie. Nakakagutom, no? Cherry Pie. Kaso, ang kilala sa'yo, Cheche. Di ang palaging mga malalapit sa yung tao. Ang palaging tawag sa'yo, Cheche. Sabi, anong importansya nito? Anong connect nito? Dahil kasi, ang palagi niyang napapakinggan ay yung bagong pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ng Ama ng madaming lipi. Hindi lang ng isang bayan, kundi madaming lipi. Madaming lipi po is many nations. So, pag yun ang napapasok palagi sa isipan niya, nababago na yung kaisipan niya, yung perspective. Nakita mo, may dahilan po yung kaya yun ang binangalan sa kanya. Dahil kasi sa atin, parang sa ngayon kasi pag tinawag mo yung pangalan, hindi na inaalam kung ano yung dahilan kung bakit siya tinatawag na ganun. Sa kanila, nung panahon kasi nila, yung pangalan nila may ibig sabihin yon at alam nila yung ibig sabihin nun. Kaya yun na napapakinggan niya palagi. Sa kanya, hindi pa nangyayari. Kaso dun sa kanyang pang-isip at kanyang pandinig, palagi niya na nadidinig. Dahil kasi itong pangakong itong binigay sa kanya, hindi kagad nangyari ito. Ilang dekada pa ang lumipas bago lumabas tong pangako na to sa kanya. Kaso hindi pa doon natatapos ang pagtitipan sa kanya ng Diyos. Yun ang nasa puso niya eh. Magkaroon siya ng anak. Dahil kasi wala siyang pamamanahan. Dahil kasi kung papamanahan niya, sino magpapamanahan niya? Alipin. Nagkaroon pa nga ng kung titingnan natin, nagkaroon pa sila ng doubt dito. Kaso hindi nahadlangan noon yung pangako ng Diyos sa kanila. Bakit? Dahil kasi nagkaroon siya ng asawa. Sabi ko nga, naging anak niya si Ismael. Si Ismael ay naging anak niya sa isang Ehipto. Taga-Ehipto. Alipin sa galing Ehipto. Na ang pangalan ay Hagar. At naging anak niya ay Ismael. Although nagkaroon ng consequence yun. Dahil kasi up until now, yung lahi ni Ismael, yung pa din ang kaaway ng Israel. Kaya yung mga yung mga ngayon, nakikita nyo, yung nangyayari ngayon, yun ay bunga nung nangyari noon. Kaso hindi pa din natapos ang pangako sa kanila. Bakit? Sabi dito, your descendants, I will make you extremely fruitful. Ibig sabihin, pinagpala. Pag sinabing fruitful po, hindi lang yung anak niya. Ibig sabihin po doon, lahat nung kasama niya din, naging anak niya ay naging, matagumpay. Your descendants will become many nations and kings will be among them. Totoo. Dahil kasi yung mga lipi niya sa Israel, mga naging hari ang lumabas doon. At yung isa sa pinakamagandang
pinakamagandang hari noon at pinakamataas ay ang ating Panginoon nanggaling sa lahi ni Abraham. Dahil makikita natin yan sa Matthew tsaka sa Luke. Sabi dito, I will confirm my covenant with you and your descendants, and after you from generation to generation. This is an everlasting covenant. Sabi, to ay, pangwalang hanggang covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. And I will give you the entire land of Canaan, where you will now live as foreigners, to you and your descendants. And it will be their possession forever, and I will be their God. Nakikita nyo? Sino ngayon ang may kapit ng Canaan? Israel pa din. Napalayas na sila doon, di ba? Ilang beses na sila pinalayas. Ilang beses na silang inalipin. Kaso, kahit ang mundo, hindi mapipigilan ang pangako ng Diyos. Bakit? Although umalis sila doon, na bilang foreigners nga, sabi dito, as a foreigner, dahil hindi talaga nila, sa kanila, ibinigay sa kanila ng Diyos yun. Sabi, I will give you the land. Hindi nila kinuha. Dahil kasi nung unang pagpunta nila, nabahag ang buntot nila dahil kasi doon sa 12, nung pinapunta ni Moses, yung 12 Spice Boys. Spice Boys. Hindi na gets nung iba yung mga 30 yun. Dahil kasi may Spice Girls, may Spice Boys. Ang sila yung una. Sino yun? Sino na niniwala lang doon? Si Joshua tsaka si Caleb. Di sa pangakong ibibigay sa kanila. Lahat sila nagbahag buntot. Kaya hindi nila pwedeng pagmalaki na kinonquer talaga nila doon dahil ibinigay sa kanila ng Diyos yun. Dahil mga higante yung mga naandun. Sa katigasan ng ulo nila, nag-round trip sa desert for 40 years. 40 years. 38 to be exact. Dahil kasi tumawid pa sila doon sa Ilog Jordan noon. So, makikita natin ganun. So, makikita natin ganun binigay sa kanila. So, continuing dito, sabi dito niya na this would be an everlasting covenant. Kaya nakikita natin hanggang ngayon, totoo. Nando pa din yung Israel. Pinalaya sila doon sa Thailand nung 70 or 60 AD. I'm not quite sure, but around that mark. After death of Jesus Christ, naghiwa-hiwalay sila. Bakit? Hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Para Para makalat yung salita niya. Nung sinabi niya sa Matthew, sabi niya doon sa mga apostol na sabi niya gano'n, go out to Judea, Samaria, and till the ends of the earth, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun yung dineclare niya doon sa mga apostol. Bakit? Ayaw nila maghiwa-hiwalay eh. Kaya after 70 years, nangyari yun. Dahil kasi after nun, rinansak na ng Roma ng Israel. At madugo yung nangyari nun. Daming namatay, kaya nagpulasan sila nun. Sabay nung 1800s na, yung malapit na atang mga 19 or 1900s up until 1900s, kapit po ang Israel, yung party nilang yon ng Ottoman Empire. Ottoman Empire po isa sa mga powerful empires of the Muslim world nung panahon na yon, 1900s. Kailan uli nabalik sa kanila? After the 1950s na. Hallelujah, di ba? 1950s pinagdebate and naging pa sa atin, kaya makikita natin yung pinaglalabanan nila doon kasi ngayon is about sino ba yung karapat dapat pumunta doon. Kaso makikita mo yung salita ng Diyos na totoo pa din. Bakit hanggang ngayon nandun pa din sila?
Although pinalaya sila doon, nakababalik pa din. Bakit? Pangako ng Diyos. Ang ibig sabihin lang po nun, na ang Diyos natin, na ang Diyos na buhay, tinatawag nating Ama. Bakit? Dahil pinakilala sa atin ni Jesus bilang Ama. Doon sa mga nanampalataya sa Kanya, ay totoo sa Kanyang salita. Na hindi kayang baguhin ng ninumang sa mundong ito ang sinabi ng Kanyang salita. Bakit ko inaano to? Para mabago yung perspective natin sa pangakong ibinigay sa atin. Dahil kasi minsan napapakinggan lang natin to na sinasabi lang natin, kaso hindi natin naiintindihan yung kapangyarihan ng ibig sabihin ng pangako na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil kasi itong Genesis 17 na to, sabi, anong connect nito sa atin? Hindi naman tayo Israelita. Hindi naman tayo Hudyo. Sabi ganon. Dahil kasi, itong pangakong to ay hindi naka-reserve lang. Dahil kasi ang sabi dito sa Genesis 3, sa Galatians 3, therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. Ano po yung faith? Faith in Jesus. And the scriptures foreseeing that God would justify the Gentiles by the faith, preach the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all nations shall be blessed. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. So, yung pangako kay Abraham at doon sa magiging anak niya ay hindi lang physically na doon sa anak niya, kung hindi doon sa mananampalataya. Dahil kasi itong mga sinasabi dito, Gentiles, hindi to Israelita. Pag sinabing Hintil, ito yung mga non-Judeo descent. Ibig sabihin ng Judeo descent, hindi sila people of Israel. Kung kanino ibinigay ang batas at kanyang unang salita kay Moses. Dahil kasi si Moses ang unang nagsulat. Hindi lang siguro si Moses, siguro may mga katulong na siyang nagsulat din ng Dahil kasi paano isinulat ni Moses yung sarili niyang kamatayan. Diba? Sa sa Numbers. Tsaka sa, diba? Paano niya nasulat yan? Ibig sabihin may mga katuwang na siyang sumulat din ng libro na yon. Kaso sa kanya unang binigay yung yung pagsusulat ng Genesis, Exodus. Diba? Kaso makikita natin na yung pangakong yon hindi pala lang doon sa lahi niya. Sabi doon, those who faith. Anong faith? Kay Jesus. Sabi, wala saan dito si Jesus. Ano ba yung gospel? The good news. Iisa lang po ang mabuting balita. Ang mabuting balita is that Jesus died for us. That Jesus died as us. And whoever shall believe will live as He has lived. And would have eternal life. Ito yung John 3:16 na palagi natin sinasabi, the good news. That God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So yung eternal life na yon, it's not only the eternal life that was given to us. Dahil kasi yung eternal life, that is the kumbaga yun yung magnum opus ng pangako niya sa atin. Dahil kasi yun yung, lahat kasi tayo will face death. Yan yung mga palagi sinasabing YOLO, you only live once. That is not quite accurate. You live every day, but you only die once. And as it is written in the Word of God, that we would die once and face judgment. Lahat tayo mamamatay. Walang tatagal. Walang mabubuhay kagad. Kaso ang sabi dito, mabubuhay daw uli and we will face judgment. Kaso ang kagandahan nito, yung pinakahuling pangakong yon, hindi pa yon. Iyon yung huli. Kaso there are also other tied promises which was given to Abraham was also directed to us. Dahil kasi sabi dito, in you all nations shall be blessed, so that those who are in faith
are of faith are blessed with believing Abraham. At kung ano yung pinaniwalaan ni Abraham na pangako, yun din yung nasa atin. So that the land that we would possess, depende do sa land, hindi siguro yung Canaan, but there would be a land that would be possessed for us na hindi natin pwedeng makuha. Kaso and yet, God would give us. At God would give you a new name. Meaning new name, a new personality. A new. Ito yung sinasabing, for the old has gone, the new has come. Pinangalanan siyang hindi na siya High Father na palaging matayog, mayabang. Kung hindi Father of many nations. Magiging mapagmahal na ama ng madaming nasyon. Na para sa kanya imposible dahil bakit? Baog na yung asawa niya, matanda pa siya. So, we don't read the Bible as though we are just reading a story. We are reading the Bible so that we would know the promises that is made to us. Bakit? Ito yung sinasabi ni Pablo that through repentance, we will live to repent every day. Ang repentance po kasi talaga ang ibig sabihin, ang tunay na meaning po ng repentance is not only pagsisisi. Dahil kasi ang pagsisisi, pwede kang nagsisi kaso hindi ka tumalikod at pumunta sa Diyos. Ang pagsisisi po ay nalaman mong mali ka, tumalikod ka at pumunta ka na sa Diyos. You went to God. And God is actually the one pulling yourself to you. Dahil kasi, the best way to go to God is to believe the promises that He has given you. Ano yung promises na yun? That you are already righteous. That you are already saved. Yan yung pinakamahirap paniwalaan dahil kasi parang andali-dali sa atin. Which is not. Dahil kasi, makikita natin dito. Dahil kasi yung pag sinabi kasi sa atin, you are saved by grace through faith. Parang ang tingin natin, elementary lang ang grace or napaka-cheap. Dahil kasi, ganun lang, nailigtas ka agad ako. Wala akong gagawin. Wala ka talagang gagawin. Ang gagawin mo lang tanggapin. At yung pagtanggap mo nun, yun yung magbabago sa'yo. Yeah? Ito ay hindi ko lang to sinabi ha. Dahil kasi sabi dito ni Pablo sa mga Korinto, we then, as workers, together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. As he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Dun sa tamang panahon na pakinggan kita, at dun sa araw ng kaligtasan, tinulungan kita dahil siya ang nagliligtas lang. Sino yun? Si Jesus ang nagbinigay niya sa atin. At sino yung nagligtas at ano yung araw ng kaligtasan? Yung oras na napakinggan mo yung mabuting balita. Nabuhay ka pa. Dahil kasi palaging ipagdasal natin ang kanyang kaluluwa. Kawaawaan siya ng Diyos. Kinaawaan na po tayo ng Diyos. Dahil kasi binigay niya na yung anak niya. Hindi siya naawa nung ibinigay niya yung anak niya at pinarusahan. Dahil kasi the only time magiging walang kabuluhan ng biyaya ng Diyos. Dahil kasi ito conclusion na to eh. We then, nagsusumamo na sino? Si Pablo sa mga taga-Korinto. Kami bilang manggagawa. Kasama niyo manggagawa. Ay nagsusumamo sa inyo na huwag niyong tanggapin ang biyaya ng walang kabuluhan. Ang sasabihin nila, ano yung pagtanggap sa biyaya ng walang kabuluhan? Yung pag hindi ka umalis sa kasalanan mo, well, natural po yun. Aalis ka talaga dyan kapag nakita mo yung kabiyaya. Kaso hindi po yung kasalanan na magiging walang kabuluhan sa biyaya. Dahil kasi ito ay continuation ng sinabi niya. Dahil kasi this is a we then. Pag sinabing we then, it's also saying, therefore, kami ay nagsusumamo sa inyo, huwag mong tanggapin. Basahin natin yung verse before nito. Dahil kasi ito yung conclusion eh. Na huwag niyong tanggapin in vain. Ano yung sinabi niya? Ano yung sinabi niya? Ito yung verse before that.
2 Corinthians 5:20. Now then, we are ambassadors for Christ. Tayo ay mga ambassadors. Tingnan mo yung mga kapatid mo. Ambassador ka kay Christ. Kahit wala kang attached case, kahit nakachinelas ka lang, kahit palagi ka lang nakasando dahil quarantine, dahil mainit at summer ngayon. Ang tingin sa'yo, ang primary work mo dito is ambassador for Christ. Ikaw ang tagapagdala. Hindi tagapagdala ng sakit ng ulo, kundi tagapagdala ng tagapagligtas. Tagapagdala ng balita ng tagapagligtas. Kumbaga tayo is only the donkeys nung pumasok si Jesus sa Israel. Dahil kasi minsan na nakikita na natin yung mga palaspas na inaapakan natin eh. Medyo nakakalimutan natin na si Jesus talaga yung nakasakay sa atin at siya talaga yung dinadala natin at tayo lang yung asno na naglalakad. Dahil kasi mga nakikita natin yung palaspas sa atin, yung mga papuri. O pastor, o brother, kamusta ka? Ang panal mo, galing mo magsalita. Tandaan po natin, tayo lang yung asno. Tayo lang ang tagapagdala ni Kristo. And yet, we are still blessed because Christ is the one that we are bringing in. Sabi dito, we are pleading. Sabi dito, ambassadors as Christ, though God were pleading through us. Ang Diyos, ginagamit tayo as mouthpiece. God is pleading through us. Kaya when we present ourselves in Christ. Huwag mong kakalimutan si Kristo. Minsan kasi, pag pinipresent mo yung sarili mo kasi, pinipresent natin sarili, alam mo, kasi ito yung ginawa ko, ito ko eh. Ako yung nagbago ko para sa Diyos. Teka lang, paano ka nakapagbago sa Diyos? Dahil si Jesus ay namatay para sa iyo at siya ang nagbayad ng kasalanan mo. Yun ang dahilan kaya ka nagbago. Yun ang dahilan. Dahil ang Diyos talaga ang nangungusap. We implore you in Christ's behalf. Be reconciled to God dahil yun talaga ang dinadala sa atin. Dinadala natin sa tao na makipag-isa sila sa Diyos. Tanggapin nila ang Diyos na ang nakikipag-isa dahil siya yung nagpi-pleading eh. Kaya tayo kapag sabi ko gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos at siya pa tong nakipag-reconcile sa atin. Katulad ng pagbigay niya ng covenant kay Abraham na pagtawag niya. Tandaan niyo si Abraham, kaya siya lang ang pinili dahil kasi God was making an example for the world that He was God. Out of Abraham will come many nations. Out of Abraham will come Judah, Israel, His nation. That would be the beacon. Bakit the beacon? Natalo nila ang Philistines. Natalo nila yung mga ilang kingdoms, 3 kingdoms tayo nung sumalakay. I think it's more than 3 kingdoms. Sabay, nung sumalakay, ano nangyari? Nagpatugtog lang sila. Sila yung nagpuri. Sabi ng Diyos sa kanila, anong gagawin po natin? Ilabas niyo ang trumpeta, labas niyo ang mga tamburit, kayo magpuri. Nung nagpuri sila, halos nabaliw yung mga sila nagpataya. Pinili si Abraham as an example. Kaso ngayon, we are not choosing. God is now pleading through us so that we can bring the reconciliation of Christ to them because Christ is the only way. Siya lang. For He made Him who knew no sin. Ito yung sinasabi natin. Ito yung baseline na sinasabi natin na tayo na makasalanan ay parang nawalan ng sala dahil siya na itong walang kasalanan. For Him, He knew no sin. Hindi niya alam ang kasalanan. Sin was foreign to Jesus Christ. And yet, He gave up His self. Coming down here dito sa mundong magulo. Mundo ng panay pagdududa. Mundo na panay mali siya. Mundo na panay galit. Puno ng galit at paghihiganti. Sabi ng Diyos, ako na ang maghihiganti sa inyo. Ang pinaghigantihan niya ay mismong anak niya ang pinaghigantihan. Dahil kasi yung higanti sa atin, sa Diyos ibinigay. Tayo kasi mahilig tayong maghiganti. Gusto natin ng katarungan. Kaso hindi mo naiintindihan. Dahil kasi pag sinabi mo yan,
tayo mismo ay nagkasala sa Diyos. Sabi sa harap ng Diyos, nung tayo pa ay kaaway ng Diyos, and yet when we were still sinners, God gave His Son as a payment. Si Christ died as yet and we were still sinners. Hallelujah. So, makikita pa natin dito na sin for us that we might become the righteousness of God. Ito yung nakakalimutan kung bakit nawawalan ng epekto ang biyaya dahil kasi kaya ka naging matuwid. Hindi dahil nagpakamatuwid ka sa harap ng Diyos, hindi dahil magaling ka sa Diyos, hindi dahil naging Bible scholar ka, hindi dahil nag-pray ka ng taimtim. Ang Diyos pa din ang nagbigay sa iyo dahil bago ka magdasal, namatay na yung anak niya, 2,000 na nakakaraan. At dun sa mga taong hindi pa nabubuhay na bago pa nun, ang binatanaw nila ay yung Kristong dadating. Kaya ngayon, hanggang ngayon ang Israel, hinahanap pa din nila si Yeshua. Hindi pa nila kilala si Yeshua. Ang alam pa lang nila ay Messiah. Kristo pa lang. Messiah pa lang alam nila. Hindi pa nila naghahanap pa din sila ng Messiah. Hanggang ngayon, Israel is still blessed. They were given a technology to protect themselves. Nations are still supporting them to defend themselves. Kahit na asal mong sabihin ng mundo, yung pangakong ibinigay kay Abraham is still everlasting. And still stand true. And the only thing that they are waiting for right now is the Messiah. Tayo yung gagamitin din sa kanila. Kaya huwag kang mayabang. Bakit? Dahil sila mismo, God is still opening doors to Israel to come back to Him. And tayo, we are reconciling other peoples to God, telling them that your sins was paid and you have now become the righteousness of God. Tayo na yung naging katuwiran ng Diyos dahil nasa atin si Kristo. At kapag yan ang hindi mo natanggap, at sinabi mong hindi, karapat-dapat ako sa katuwiran dahil ginawa ko to. Ako ang lumapit sa Diyos. Ako ang nagano. Anong magiging epekto? It would be all in vain. Kaya nagsusumamo si Pablo dito. Dahil kasi ito yung dahilan. That we may become the righteousness of God. Dahil kasi hindi mo matatanggap ang kanyang pangako kapag hindi mo, kaya yung iba, pag nagsasabi ng pangako ng kagalingan, ng pangako ng Diyos that we are blessed, hindi gaano sila nakakapaniwala. Bakit? Hindi nila makita na sila ay matuwid na sa harap ng Diyos. May kulang at kulang pa din. Dahil ganyan ang kaaway, papaalala sa iyo yung kulang mo. Kaso buti na lang may banal na spirito na ibinigay sa atin ng Diyos na nagsasabi sa atin, namatay na sa iyo si Jesus. Siya na ang naging mabuting anak. Siya na ang naging mabuting asawa. Siya na ang maging mabuting ama. Siya na ang naging mabuting tao. At siya na ang nabuhay ng walang kasalanan sa atin upang maging matamasa natin yung pangakong ibinigay. Dahil kasi yung mga pangako po sa Old Testament, for you to be blessed, you have to do all of these things perfectly. Pag sinabing perfectly, walang mintes. Walang day off. Dahil kasi akala ng iba, nakumpleto ko na. Kaya yung iba nagpapanata, di ba? Nakumpleto ko. Di mo ba alam? Nakulang pa din yan. Dahil kasi yung biyayang sinasabi mong cheap at yung kaligtasan na sinasabi mong ganun lang, kailangang mamatay. Mabuhay ng perpekto ang isang tao. Galing sa langit. Bakit galing sa langit? Nabuhay sa birhen dahil kasi para wala ng bahid kasalanan. Nabuhay siya bilang tao. Hinubad niya ang pagka-Diyos dahil kailangan tao ang magbayad sa kasalanan ng isang tao.
Hindi pwedeng Diyos ang magbayan. Kaya hinubad niya yung pagka-Diyos niya at namuhay siya bilang tao. Kaso walang kasalanan. Upang yung lahat ng kasalanan natin mapunta sa Kanya. Ganun na lang. Dahil kasi hindi ka pwedeng magbayad kung may kasalanan ka. Ang pwede lang magbayad yung taong hindi nagkasala. Hindi po pwedeng sumapat ang dugo ng mga tupa at asno at ang kalabaw pala ng baka. Dahil kasi yun yung inaalay dati. Dahil pwede lang nun takpan ang kasalanan, hindi nun pwedeng burahin. Kaso ang sabi dito, knew no sin became sin for us that we may become righteousness of God. Hallelujah. Kaya pa sabi pa dito sa Romans, ito kasi yung sinasabi nila na totoo, biyaya. Bakit yung iba dyan kakasala pa? Sabi ko, baka hindi nila alam talaga ang tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya kasi ay naninindigan ka na dun sa tapos na ginawa ni Jesus. At pinaniniwalaan mo na yung kasalanan mo nasa Kanya na. At kung yun ang totoo, dahil kasi ang sabi din dito ni Pablo, totoo to eh. Dahil kasi kung hindi totoo to, hindi to isinulat dito ng Kanyang salita. Dahil kasi, sabi dito, so that as sin reigned in death, saan nabubuhay ang kasalanan? Sa kamatayan. Dahil kasi ang naging kabayaran ng kasalanan is kamatayan at panikamatayan sa mundo. Kaya pag titingin ka sa mundo talaga, walang pag-asa sa mundo. Mag-soul searching ka kahit saan ka pumunta ng panig ng mundo, kahit napakatahimik kang, babalik at babalik pa din ang sakit ng ulo mo. Bakit? Nasa mundo ka pa din. At kasama mo pa din ang sarili mo. Dahil ang mundo ay hindi pa pag-aari ng Diyos, na wala ang pag-aari. Ito yung pagkakamali, ito yung hindi natin naiintindihan nung bumagsak yung tao. Dahil yung karapatan ng pinamahalaan ni Ebat Adan yung Haydin, the world. Kaso nakuha sa kanila ng kaaway. Kaya, paano? Ibinigay nila. Dahil kasi mas naniwala sila doon sa demonyo na pag kinain nila yung mansanas, magiging katulad na sila ng Diyos. Hindi ba nila alam na parang Diyos na din sila? Bakit? Nanggaling sila sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? And let us make them And let us make them in the likeness of us. God. Small g hindi tayo yung big G. We are the small g. Kaya yung sinasabing the gods of this world is no longer us. But it is, Satan who whistled this way through us. Bakit? Naniwala tayo na ang Diyos ay may tinatago sa atin. Ibinigay na ang lahat. Akala pakiramdam natin tinatago. Sabi, bakit hinayaan ng Diyos? Dahil kasi kung hindi hinayaan ng Diyos, ang Diyos ay hindi pag-ibig. Dahil kasi kung hindi hinayaan ng Diyos na mamili si Eva at si Adan na magkasala, hindi sa Diyos ng pag-ibig. Dahil kasi ang pag-ibig pwede lang mabuhay doon sa may nilalang na pwedeng mamili. Dahil kasi kung hindi ka pwedeng mamili, robot ka. You are just an automated flesh and blood without any power to decide, and that is not love. Kaya hinayaan tayo ng Diyos. Dahil kasi ang pag-ibig hindi pwedeng mabuhay kung walang pagpipilian. Dahil kasi kung sabi mo, bakit mo siya inibig? Wala na kasi akong pagpipilian Diba? Parang sakit. Dahil hindi pag-ibig yun Wala kasi akong pagpipilian kung may pagpipilian at pinili ka, at ikaw pa ang inilagay sa pedestal, binigyan ng mga rosas, ramdam mo na inibig ka. Bakit? Pinili Ganon din po ang Diyos.
Kaya dito, sabi ganun, yung makikita natin dito sa nation, natural disaster dahil natural na sa mundo na magkaroon ng disaster dahil ang mundo ay sinumpa nung nalaglag na si Eva at si Adan. Ang nagsasabi lang ng acts of God ay yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ganun ang kaaway. Sinasabing sinungaling ang Diyos, sabi, totoo ba? Na sinabi ng Diyos na pwede niyong kanin lahat? Kaya ang sabi ng Diyos, pwede niyo ng kanin lahat ng malaya, pera lang dito. Anong? Tinanggal niya yung isang salita. Malaya. Ganun din po dito sa mundo. He would give you a half-truth. Half-truth, yes, the world was created by God. But what is the lie? The world is no longer controlled by God. Kaso, yung purpose pa din niya, hindi matitinag sa atin. Kaya nga natin, that's the reason we share the word. That's the reason we share the love. Dahil kasi sabi dito, even so, grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang biyaya ay namamayagpag or naghahari kapag nalaman mong ikaw ay tinatayuan mo na yung katwiran ni Jesus. Hallelujah. Dahil kasi minsan tinatayuan natin yung katwiran natin eh. Hindi mamamayagpag ang biyaya doon. Sarili mo mamamayagpag at minsan kakalampag patong mo. Sabi, bakit yung nagkakasala? Sabi ko, baka hindi pa nila nalalaman kung paano pinibig sila ni Jesus. Kaya hindi pa nila mabitawan. Dahil may kapangyarihan kung naintindihan mo kung paano ka inibig. Kung paano na lang tayo iniligtas ng Diyos sa sitwasyon natin. Dahil minsan akala natin, karapat-dapat lang ako iligtas. Bakit? May inambag ako eh. Wala po. Wala. Amen? Kaya, yung biyaya ay mabubuhay, mamamayagpag dun sa kanyang katwiran, hindi sinabing dahil sa kasalanan. Mamamayagpag ang biyaya kapag mawala na ang kasalanan or namatay na. Patay na po ang kasalanan sa atin. Bakit pinatay na? Sa krus. And sabi doon, we died with Christ. Pag sinabing we died, hindi ibig sabihin na matay ka na ngayon. Ibig sabihin yung dating sarili mo pinatay na. Dahil kasi tayo ay hindi talaga kaluluwa, tayo ay espiritu. Yun ang namatay sa atin nung nagkasala si Adan. Yun ang kaya tayo ay nabubuhay sa ating ang kaluluwa po kasi natin ay nabubuhay sa emosyon natin at desisyon natin at dun sa ating kaalaman sa pagde-decide. But we are now alive in Christ through His Spirit. And grace will reign pag nalaman mo nang ikaw ay matuwid na dahil binayaran na yung kasalanan mo. Yun yung dahilan kaya makakalayo ka na sa kasalanan. Kaso ang tanong, bakit bumabalik doon? Ito po yung conclusion ni Pablo. Sabi niya sa mga Pilipos, taga Pilipian 3. Sabi niya dito, mag-ingat kayo sa mga aso. Sino mga aso to? Aso ng kapitbahay ko? Kaya sinabi to tandaan po natin, kaya sinabi to ni Pablo. Dahil kasi, ang tingin ng mga Israelita sa mga hindi ay parang aso. Gentiles. Di ba may pumunta kay Jesus na babaeng hindi Hudyo? Moabita ata yun. Ay, hindi pala Moabita. Kababayan siya ni Jezabel eh. Kalimutan ko na yung bayan. Basta hindi siya Hudyo. Ang sabi niya kay Jesus, humihingi siya ng iligtas yung kanyang anak dahil kasi mamamatay na doon sa sakit. Sabi niya ganun, sabi ni Jesus sa kanya, hindi mo ba alam na hindi pwedeng ibigay ang tinapay sa mga aso? Kaya niya ginamit yung logic na yon dahil kasi ganun ang tingin ng mga Israelita sa Hindi dahil minamaliit ni Sabi ganun, hindi pwedeng ibigay ang tinapay na para sa anak sa aso.
Hindi dahil minamaliit niya yung Dahil kasi ganun lang po yung kultura nung kumbaga yun yung salita nila nun Na ang salita nila dun, aso. Diba ganyan din tayo? Sa ibang lahi. Ganun po. Kaya, makikita mo, kaya niya sinabi to, bakit? Dahil kasi mahilig magsabi nito, yung mga, mga nag-i-impostor na Kristiyano na Israelita. Kaso, namangha si Jesus doon. Bakit? Ano sagot sa kanya ng babae? Kahit po yung mga mumulang na nalalaglag, ay kinakain pa din po ng mga aso. Sa pagkainan. Nagulat si Jesus, sabi niya gano'n, hindi pa ako nakakakita ng ganitong pananampalataya. Bakit siya gano'n ang pananampalataya niya? Bakit? Hindi niya tinanggihan yung sarili niya na aso. Hindi niya sinabi, bakit mo sinasabing aso ako? Anak din ako ng Diyos. Di ba may mga ganyan? Bakit kailan ba anak ng Diyos? Anak din ako ng Diyos. Hindi ba alam? Nakita mo, hindi niya dininay. She did not deny. Sinabi niya dun sa kanyang, sinabi niya kay Jesus, kahit mga tuta man, o kahit mga aso man, kumakain dun sa paanan ng kanyang amo, o yung bata, dun sa mga mumong nahuhulog, dun sa tinapay na kinakain. Sabi niya, kahit katiting lang, Jesus, alam ko, aso ko, hindi ako karapat-dapat. Kaso gusto kong matikman ang kabutihan mo. Dahil kasi, ang Israelita, hindi maniniwala doon. Bakit? Dahil kasi, alam nila there are do's and don'ts, yung the written law. This girl did. Yung babaeng to na hindi nakakita ng batas ay naniwala ng buo. Sabi kanya sa Jesus, pinagaling na siya ng iyong pananampalataya. Ang pinaniwalaan niya yung kabutihan ni Jesus. Nagulat si Jesus. Kaya makikita natin, kaya balik tayo dito. Kaya ako ginawa lang yung statement para maintindihan na natin tong beware of dogs. Dahil kasi binaliktad niya Mag-ingat din kayo sa mga aso. Beware of evil workers. Beware of mutilation. Anong po yung mutilation? Ito po yung mga nagsusugat. Yung minumutilate. Pag sinabi mo mutilation kasi is nagbibigay ng self-inflicting harm. Sinusugatan ng sarili. Bakit? Dahil kasi, for we are the circumcision, nakikita niyo, sino yung nagpapacircumcise? Mga Hudyo. Dahil kasi ito ay, covenant ng Diyos kay Abraham na ibinigay sa kanya, na yung mga lahi niya, tsaka yung mga nasasakupan niya, tuliin. Kaya sila yung liping tuli. Tayo, namana lang natin sa kanila yon. Nagpapatuli tayo dahil kasi ang akala natin magiging lalaki tayo na hygiene purposes kasi may ibig sabihin yon. Ibig sabihin po nun ay tinatanggal mo na yung laman dahil konektado ka na sa Diyos sa Espiritu. Kaya ito, ibinabalik kasi doon sa mga Hudyo dahil kasi sa mga Hintil, dahil itong mga taga-Philippians ay hindi talaga mga Hudyo. Kaya ibinabalik sa kanila yung gawain na maliligtas kayo kay Kristo kaso kailangan nyo munang magpatuli. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo, hindi dahil doon sa kasalanan nila sila kundi tayuan mo yung katwiran nila kay Jesus na yun ang dahilan kaya magiging makapangyarihan ng biyaya dahil kasi pinaniwalaan mo na matuwid ka na binayaran ni Jesus lahat na walang itinira ni isa na siya ngayon ay ikaw ay bago na sa kanya, na ikaw ay anak niya na ikaw ay magkarapatan ng tawagin yung Ama, tawagin ng Diyos na Ama. Sabi dito, who worship God in spirit and rejoice in Jesus and have no confidence in the flesh. Nakikita nyo? Dahil kasi yung confidence nitong mga taong evil workers na to, nasaan? Nasa laman nila, na yung confidence, yung kumpiyansa nila sa sarili nila, kaya sila iniligtas dahil, tuli kami. Kaya namin natanggap si Jesus, kaya kami pangal. Kaya kayo, patuli din kayo dahil kulang pa si Jesus. Hindi man lang sinasabi yon, kaso yun yung pinupunto nila dahil kasi para sabihin mo, kailangan mo din magpatuli para maligtas. Yung pagpapatuli kasi, the reason binigay ng God yun is a sign for Abraham and also hygiene.
Matalino ang Diyos eh. Alam niya hygiene yun eh. Tayo ngayon na lang natin nalaman na hygiene pala yung kaso sa panahon na Abraham binigay sa nilang as sign of hygiene din. Dahil kasi madumi po yung ari na lalaki pag yung may balot. Di ba? Subukan mong basahin ng isang balot tsaka isarado mo. Di ba? Pag binuksan mo ulit, may amoy panis na sa loob. Kaya po pinutol. Oh, okay, back to the point. Lumalayo tayo sa tuli na napunta. So, yun yung pinopoint dito ni Pablo na eto, yung nagiging confidence nila, isa laman na. Wala na dun sa biyayang ibinigay sa kanila dahil dun sa katwiran nila kay Jesus. Though, sabi, if anyone else thinks that he have confidence in the flesh, I more so circumcised. Ayan, kaya pinagmalaki niya na. Kaso anong sabi niya sa huli? Sabi niya dito, am I a fool doing this? Sabi ba, nasisiraan na ba ako ng bayet? Kaso ang sabi niya dito sa susunod, I consider this all dung. Sabi niya, lahat ng accomplishment niya ay parang basura. Hindi pala basura, dumi. Dumi ng kung ano mang dumi. Ibig sabihin yung dung sa Tagalog. Or EBAK. Or EBS. Yung po yung dumi. Ang ginamit niyang dumi, hindi yung kasalanan, kung hindi yung ano. Dahil lahat po tayo may kasalanan. Ang kinoconsider niyang dumi sa kanya ay yung accomplishments niya. Dahil kasi yun ang pwede nating ipagmalaki sa Diyos na hindi dapat nating ipagmalaki. Dahil ang pwede lang nating ipagmalaki si Jesus ang nagbayad ng lahat at kinumpleto niya na ang kasalanan ko sa krus. At ako ay buhay na dahil lang sa Kanya. Dahil kasi yung iba sinasabi, it's all about you. Walang tono. Jesus. Biglang, it's me, it's me, it's me din. Dinagdagan sa chorus. So, nagigets na natin na yung pangakong ibinigay sa atin kay Abraham ay nakatanggap natin sa mabuting balita kay Jesus. At yung ating kaligtasan ay sa Kanya lang. At the reason nawawalan ng saysay ang biyaya dahil ang nagiging focus na ay yung flesh. Yung flesh, hindi po yung pita lang na laman ng kasalanan kasama yun doon. Kasi ang sinasabi ditong flesh is yung confidence. May confidence ako dito. The only confidence that you can give is only on Christ alone. There is where our confidence lies. Kaya natin sinasabi yung term na through Christ, I can do all things. Yung verse na yun ginamit nung mahina siya. Dahil kasi, nung mahina tayo, si Jesus ang nagbayad. Nung panahon na may kasalanan tayo, siya ang naging matuwid. Nung panahon na nagkulang tayo, siya yung naging kapunuan. Nung panahon na hindi tayo makapagbigay, siya ang nagbigay. So, nung taon na tayo ang nagnakaw, sabi niya ganun, hindi man ako nagnakaw, pero akong magbabalik. Hallelujah. Kaya siya, handaan. So, before we end, bago tayo dito, sabi dito, tanggapin natin itong pangako na ibinigay sa atin. Sabihan ng pangako, ay pray lang naman eh. Pinagpe-pray. Kaso ang sinabi nga nun sa kanyang salita, lahat ng pangako ay yes and amen kay Jesus. Walang sinabing yes and no or maybe. Ang sinabi, lahat ay yes and amen kay Jesus. Kung ito ang pinangkakapitan mo, bakit? Kaya malapit si Juan eh. Ito kasi ang kagustuhan ng Ama. I pray that you prosper in all things and be in health. So, itong prosper is physical. Ito po ay health, kalusugan. Same as your soul prosper. Kaya hindi pwedeng pag-isahin yan. Yan yung meron tayo. Hindi yan yung focus natin, yes. Kaso yan yung meron tayo. Yan yung pangakong ibinigay sa atin.
There are times of testing, there will be times of trials. But His promises will still stand true. Ang sa Israel, nawala sila doon, naging alipin sila, binalik pa din sila. Bakit? Dahil pinangako ng Diyos kay Abraham. Nandyan mananatili ang iyong lahi, magpakailanman. Dahil kasi doon gagawin yung Sabi, pag nasira na yung mundo, doon po yung gagawin, sisimulan nila. New Zion. The Zion, di ba? So, ang sabi pa dito, then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. Kaya kung ano yung ginawa ni Kristo, yun ang kagustuhan ng Ama. Pinakita lang ni Jesus yung kagustuhan ng Ama. Ano yun? Magpagaling. Bumuhay ng patay. Pakita ang pag-ibig niya at kaligtasan niya sa kanya. Dahil sabi ni Jesus, kanin niyo ko. Ako ang tinapay ng buhay. Inumin niyo ang aking dugo. Bakit? Ito yung magiging bagong tipan niyo sa Ama. Hindi na nila naintindihan. Dahil kasi tinitingin lang, hinahabol nila lang yung gifts na binigay sa kanila, yung pinakain sa kanila. Hindi talaga, wala sa puso talaga nila yung the giver, only the gift. Kaso pinakita dito ni Jesus ang layunin talaga ng Ama ay magligtas sa atin. Dahil kasi kung hindi yun ang kagustuhan ng Ama, hindi ginawa ni Jesus lahat yan. Dahil lang sabi dito ni Jesus, ginagawa ko lang kung ano yung nakikita kong ginagawa ng Ama at kung anong kagustuhan ng Ama. Kaya itong prayer ni John dito sa John 1, ito ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Bakit pa natin hindi pagpe-pray? Bakit pa natin hindi i-claim? Yan ay kasama sa package na ibinigay sa atin. Hallelujah. So, bago tayo magtapos, ulit, dun sa celebrate uli natin yung breaking of the bread. Kaya kung meron kayo dyang tinapay at pangatag dito, tinapay at juice, pwede nyo akong sabayan, pwede nyo i-pause, pwede nyo sabayan. Dahil kasi, ito ay celebration ng kanyang tagumpay. Dahil kasi sabi ni Jesus, hindi nyo gagawin uli ito kasama ako. Gagawin nyo uli ito dun sa kasama ako. Big sabihin, this is an anticipation event of the finished work. Anticipation ng pagbabalik niya. Dahil kasi pinagtagumpayan niya na lahat. Actually, pinagtagumpayan niya lahat ang huling-huli na lang kamatayan. Dahil kasi nga, mamatay pa tayo dapat. Yun yung huling-huli. Yung pagtatagumpayan. Pinagtagumpayan niya na sa atin kasi hindi pa natin nakikita dahil we are still in time. But in the coming, yun yung huling-huli dahil kasi we will have an eternal body. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Kaso ito pa din, kiniklaim natin na itong tinapay ang simbolo ng kanyang katawan na biniyak para sa atin. And we claim yung sinasabi ni Pablo na revelation sa kanya na also pinahayag ng Old Testament ng mga propeta that through his wounds we are healed. Dahil kasi yung katawan niya yung nagkalasog-lasog. Hindi naman lasog-lasog, nagkasugat-sugat para sa atin. Amen? Kaya ito yung inaalala natin. Tanggapin mo to as a finished work. Kaya itong breaking of itong Last Supper na to, yung breaking of the bread is a joyous celebration because we are declaring the finished work yung tapos na ginawa ni Jesus. Kumbaga ito yung yung pag nanalo si Manny Pacquiao, ito yun na yung huling hura. Yes! Yan yung ginagawa natin. Amen? So, pagdasal muna natin tinapay. Panginoon, maraming salamat, Ama, na binigyan niyo kami pagkakataon na alalahanin tapos na ginawa ng iyong anak na si Jesus. 2,000 taon na nakakaraan. Tinatanggap namin ang kagalingan na dala ng katangkatawan na nasugatan para sa amin. Kanyang katawan na nabiyak sa amin at dugo ng bagong tipan sa kanyang dugo.
na kami ay matuwid na. Kami ay matuwid na sa iyong harapan dahil sa kanyang kabayaran. Because of He became sin for us. Sige, taas natin yung tinapay. Sabi dito, for I received from the Lord in which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Amen. Taas natin yung juice. The same manner, He also took the cup after supper, saying, this is the cup of the new covenant in my blood. This too, as often as you drink it, in remembrance of me. Inumin natin yung juice. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Jesus, for all. Thank you for all the blessing that you have done. In Jesus' name. Hallelujah. At pala sa mga nakikinig ngayon na hindi nyo pa kayo sigurado na kayo ay niligtas na ni Jesus, tanggapin yung kanyang pag-ibig. Sundan nyo lang ako dito sa panalangin na to. Sabi niya ganun kasi, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pagsasalita at paniniwala. Dahil kasi yun yung kaya lang natin gawin pagtanggap sa Kanya. Mahalaga po sa Diyos yun. Bakit siya na nagbayad lahat? Kaya kung sino man na nandito ngayon, sabihin mo lang, hindi mo kailangan ng habang prayer. Panginoon, Ama, alam kong kulang ako. Kulang ako sa inyo. Nagkulang ako, nagkasala ako. Ngunit sa ginawa ni Jesus, ako ay malinis na sa inyong harapan at ako ay ginawa niyo ng anak. Napasalamatan ko na ako'y matuwid na, Panginoon, at alam kong gagabayan niyo pa ako. Makikita ko pa ang pag-ibig at biyaya ng aking Panginoong Jesus. Sabi na, Amen and Amen. Sige, isang magandang umaga sa inyo. Have a blessed day at mga taga sa Lighthouse of Faith Santa Cruz. Ako'y excited uli na magkikita-kita pa tayo. Hindi pa tayo, this is not new normal. Magkikita-kita pa tayo, magsasama-sama uli tayo na magpupurit, magparangal sa ating Panginoong Jesus physically. Okay? Isang magandang umaga, hapon at gabi sa inyo lahat. Have a blessed day. Have a blessed week. Bye-bye.